spectrum of colors. Sometimes they're all blue. Oh, but you're a wonder to witness. If you'll pause and see, let's breathe in together, right here, you and me. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, chin up. When it all feels strange, you don't know what to say. Turn up your little light in the world. Oh, we're almost there. Can you feel it in the air? You're a fighter, fighter. We'll walk it out together. We'll be stride for stride, till we're dancing like fireflies, until we're one in the sunlight. Take my hand, you don't wanna miss. There's so much life out here to live. Come on, it's over the horizon, yeah. Hold on tight, it'll be alright. Come on and rise up, rise up. You're looking great, keep heading that way. Keep your chin up, your chin up. Open your eyes, I promise you'll see a beautiful world for you and for me. It's all so amazing. Don't you believe? Yeah. Don't you believe? Hold on
Empress Talks. And you know what? For this episode, may kasama tayo ngayon na isang engineer by profession for 7 years. And right now, he's doing Elites Empire full-time at kumita ng 250,000 sa loob ng isang buwan here at Elites Empire. Alam mo, nakakatuwa kasi itong lalaking ito, hindi lang siya millionaire circle na ng Elites Empire, but he is also a car achiever. But you know what? To every success, sabi nga, it's not the car. Pero sino ikaw? Ano yung pagkatao mo? Ano yung buhay mo bago mo nakuha yung kotse na yan? And alam mo, napakaganda ng mga kwento niya pagdating sa mga resulta at napakalaking inspirasyon. Please welcome here on this episode, the Captain Charming of Elites Empire, J.R. Acejo. Yes, hi everyone. This is J.R. Acejo, the Captain Charming of Elites Empire, and yes, part of the Millionaire Circle, and now the car achiever of this community. Wow, JR, welcome back! Yes, it's nice to be back, Empress. Grabe, ito pala yung feeling, no, na babalik ka dito. It's my, second time. Second time here. So, grabe, nakakakaba pa rin. Nakakakaba pa rin. Kanina pa nga parang hindi ko alam kung anong binabasa mo kanina o nagchat-chat ka or, sa sobrang kaba. Bakit kinakabahan ka? Nagpe-pray, Empress, kanina, nagpe-pray. I think it's one of the thing na ginagawa ko before sumalang ng mga ganito. Kasi alam ko ang Empress Talks tala, ang daming nare-reach global, hindi lang sa Pinas, kundi sa ibang bansa. And I know, gusto kong mabigay yung parang, ano yung nagawa sa akin ng Elites Empire. Gusto kong i-communicate kung ano yung natulong sa akin ng community na to sa ibang tao. Thank you for that heart. And JR, before anything else, taga saan ka nga? Yun, so originally, I'm from Negros Occidental, Himamaylan City. So doon ako pinanganak. Doon ako nag-aral ng elementary, high school, and then noon, nag-college ako sa isang city, sa Bacolod City, 2 hours away from our hometown. And then yun, doon ako nag-graduate, and after that, dito na ako nag-proceed, or dito na ako pumunta sa Cebu City. Batiin mo naman ang mga taga Negros Occidental na nanonood ngayon. Hi! Babatiin ko yung mga kababayan ko dyan sa Negros Occidental, mga Ilonggo. Na maayong gabi maayong buntag or maayong hapon sa inyo na tanan. Oh, same din pala siya ng Bisaya. Parang meron siyang Empress, yung tawag doon, pagkakaparehas, tama. Oh, nice, no? And JR, 'di ba sabi mo engineer ka? Anong engineer? Material Science Engineer. Dito sa Empress, dito sa Bacolod, Lasal. Doon ako nag-graduate. Bacolod, Lasal. Yes. So, Lasalista ka pala. Lasalista. Parang si Phoenix din. Yes, alma mater. Si Phoenix kasi cum laude. Ako, suma lang . Ganon. Suma 10 taon sa college. Tatanungin sana kita kung anong square root ng 48. Ihi na ko, Empress. Wait lang. Nag-phone pala, no? Pero nakakatawa kasi yun yung hindi mo nasabi nung una nating Empress Talks na episode, no? Kung anong course ang tinake mo and saan ka nag-aral nun. And talking about it, syempre, wow, Lasal. Yes. Anak ka ba ng mayaman? Yun yung pagkakilala sa akin na pag Lasal ka, mayaman ka. Actually, Empress, yung Lasal, kinaiit talaga yan na school na yan para sa mga mahirap. Yung history na yan. And alam yan ng mga Lasalista. Pero parang ganon, naging quality lang yung education system sa Lasal. Pero meron tinatawag dyan na category. So if you are, galing ka sa probinsya and then public school ka, pwede kang makategorize as Class C. And then kung private ka naman, Class B. And then kung galing ka talaga sa Lasal from elementary to college, pwede kang ma-classify as Class A. So, iba-iba yung tuition fee nun. So, okay naman. Medyo pricey siya, pero yun. Kaya nga, sobrang grateful ko sa parents ko. Grabe talaga, pinaglaban talaga yung pag-aaral ko doon. Kaya nakagraduate din, Empress. Kailan kayo magkakapatid? 3 lang, Empress. Pang ilang ka? Ako yung panganay. Panganay. Yes.
Tatlo. So, ang youngest ninyo, Lalaki. Oo. Gitna. Engineer din siya. engineer din. Yeah. Yung gitna, Teacher. teacher naman. Teacher Lalaki naman. din. Babae. Babae naman. Tapos ikaw, engineer. Yes. Ang galing. Pero sila, nasa Lasal din. Hindi. Iba't ibang school yung grinadwitan namin. Ibig sabihin, kumbaga, meron din kayo na, kumbaga, may means din kayo before. Kasi yung mga ibang mga nakakausap ko sa Empress Talks, they've been through a lot, na dati magsasaka, dating ganito yung naging buhay. Kayo, how's your childhood? Actually, Empress, kung titignan ko yung past experience ko, hindi naman na masasabi talaga na mahirap kami. Hindi mo din masasabi na mayaman. Katamtaman lang talaga. Because yung father ko talaga is negosyante. Magaling siya maghanap ng pera. And nakita ko talaga sobrang sipak ng papa ko at ang mama ko nung bata pa kami. Kaya siguro parang napagtapos niya kami ng pag-aaral, 3 kami, it's because sa sipag ng papa ko. Imagine mo, Empress, yung papa ko umuwi yan minsan na aksidente ng motor. Pero pagka kinabukasan, nagtrabaho pa rin. Ganon kasipag yung papa ko. Kaya shout out to my papa. Hi, Papa Nyor. Watching right now, Watching right now. Baka nakakatuwa, na yung sipag ng mga magulang, nakikita talaga siya ng mga anak. Tama. And that could be the mere motivation of a child na, masipag yung mga magulang ko kaya sisipagan ko rin. No? And nakita mo yun? Nakita ko yun, Empress, pero dumating din sa part ng life ko as a college, no, sa college na level is parang doon ko din na face yung tinatawag na distraction sa pag-aral. Kasi 'di ba ang engineering 5 years lang 'yan. Pero umabot ako ng I think more than 7 years. Dahil sa mga distraction nung first year okay pa, second year, third year, and then pagka fourth year napabarkada, yung mga barkada ang galing mag-computer, so maiiwan ka kung hindi ka gagalingan sa computer. So mga ganun siya until umabot sa point na hindi nakagraduate agad. Oo. Pero na-communicate ko din sa parents ko and yun, tuloy-tuloy lang, tinuloy-tuloy ko lang talaga until nakagraduate. And thank God, nakagraduate talaga. Napakatyaga ng magulang mo sa'yo. Kaya nga. Super, no? Kasi Super. para silang nagpaaral ng, isipin mo, meron kang extra 2 years na binigay nila sa'yo. And gamer ka ba nung college ka? Parang hindi naman magaling, pero okay, magaling naman siguro. Wow. Depende sa perspective ng iba. Anong ginagawa? Dota player. Dota. So doon ako nalulung. Oo. Nalulong talaga. Nalulung talaga, Empress. Anong lulong? Parang yung meron kang klase, pero yun, nasi-skip mo, hindi mo napapasukan, and until eventually, nafe-fail ka dahil sa computer, parang gano'n na siyang level. Dati ba nakikipagpustahan ka? Ano yan? Dota 1, Dota 2? Dota 1 lang. Dota 1. Oo. Tapos nakikipagpustahan Pustahan ka? talaga. Kung merong mga pustahan na parang malakihan, kung manalo ka, may extra na allowance ka. Magkano? Umaabot minsan, Empress, like 500, 1,000, parang ganun siya. Pero kung matalo naman, kuwan lang muna, dilata-dilata lang muna. So, dilata lang muna. Yan siya. Ang galing. So, pero ilang years ka nagdota? 7 din. 7 years. Hindi din, Empress. Nag-start lang ako siguro, I think mga 3rd year ako. And then yun, tinuloy-tuloy ko din. Pinurso ko yung pagdodota until yung pag-college ko, hindi ko na pinurso. Kaya, sorry ma, sorry pa. Kakabawi din ako sa inyo. Sino favorite hero mo doon? Favorite hero ko si Sniper. Yung malayo yung range. Alam ko, Empress, naglalaro ka nun eh. Oo. Diba? Yung malayong range. And then, pag yung kalaban mo, kuha na, tatakbo, pwede mong sniper. Pang, patay. Parang ganun siya. May pampam. Parang ganun siya. And yun siya. Pero okay naman is, ang nangyayari kasi, Empress, parang yung mga barkada ko is yun din yung libangan. Kaya yun din yung naging libangan ko din nung college. At least hindi inom-inom, ganon. Hindi din yung mga ganon. Walang babae. May at least pa, no? At least Walang inom-inom, walang babae. Computer lang talaga. Computer lang. Pero nauubos yung oras mo talaga doon. At nauubos. At baon. Nauubusan ka na ng baon, kaka-computer? Oo. Yung tipo na pag maubusan ako ng baon, sabihin ko sa parents ko, Ma,
meron kaming project. Tomorrow na yung deadline. Please, padala ka na. Lagot ka. Nanonood Lagot. ngayon yung parents mo. Sige ma, padalan kita maya ng GCash ha. Balik lang, babalik lang. pala. Lahat ng Parang ganun pinadala siya. sa'yo, papadala mo rin Babalik din, babalik. Ay nako, yun pala ikaw as nag-aaral. Pero nakakatawa kasi graduate mo siya. Yes. O baka nanawa na lang sa'yo yung teacher mo na i-graduate na nga to si Mr. Asejo. Yun nga, Empress, ang nakakatawa doon is umabot siya ng 7 years kasi nung patapos na ako, isang subject na lang yung natira sa akin. Naalala ko pa yun, Physics 2. And then yung Physics 2 na yun, kinuha ko siya for 2 years siguro. Bakit? Kasi yung subject na yun is available lang during summer or second sem. Eh nung mga first sem, so wala akong ginagawa. So, gala-gala lang. And then, meron akong moment, Empress, or meron akong experience na pumunta ako ng Cebu. Di ba? Naghihintay ako ng second sem or summer. Pumunta ako ng Cebu. Sabi ko na sa barkada ko, punta ako dyan. Magbabakasyon. Bakasyon pa. Bakasyon pa. Sabi ko, bakasyon lang. And then, sabi ko, mga 1 week lang ako dyan. Sabi ng friend ko, nung pumunta ako dito, 3 days na, sabi niya, uy, marami ka na ditong mga kuan, kinakain, bla 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 bla. Pwede kang magtrabaho and pwede kang kumita while naghihintay ka ng subject mo. Trinay ko, Empress. Pumunta ko sa IT Park. Pagpunta ko ng IT Park, nag-apply ako. Yung parang trip-trip lang, parang ganun. Eh, nakuha ako, Empress. Oh. Eh, di tinuloy ko na. Oo. Eh, after a week, kumita ako mga 6,000 or 7,000. Sabi ko, grabe to ang laki Kasi nasa sales ako Oo. Ang laki ng kitaan. Yung magbebenta ka ng flowers kahit saan sa mundo. Parang ganun Pero siya. call center siya. Call center siya. Voice account. Oo. And meron din non-voice. Magaling ka na nun mag-English. Hindi din. Pero na-char ko lang talaga yung mga customer. Kasi hindi naman talaga yung mga customer, hindi naman talaga Inglesero talaga. May mga ibang lahi, may mga Indian, may European, may Asian. So, okay lang. Pasa ka naman talaga kung marunong ka lang ng diction or yung pronunciation, tama din. Like, Sample nga. Ring! Thank you for calling. Goodbye. Ewan ko sa'yo. Pero nakapag-sales ka ng gano'n, so by quota siya. By quota siya. Pero may quota siya, Empress. Yes, tama ka. And then pag lumagpas ka sa quota, meron kang komisyon. Yun yung kagandahan. Pero bakbak ka din, Empress, sa pagod. Bakbak ka din sa puyat. Kaya yun, tumagal lang ako. I think tumagal lang ako 4 months noon. 4 months doon. And then, parang nagandahan ako sa idea na ay pwede pala akong kumita kahit hindi ako nakagraduate. Kaya nag-transfer ako sa isang company doon sa IT Park pa rin. Hindi ko napapangalangan. So yun, after nun, nag-interview na naman ako in exam. Nakuha na naman ako, Empress. Sabi ko, sarili ko, ang galing mo Nagbubuhat ng sariling lamesa. Parang tsamba lang siguro, Empress. So nakuha ako. So yun, sabi ko, sige, try ko muna. Until lumagpas na, Empress, summer na. So nag-chat yung mama ko, huy, summer na. Aw-aw yung pangalan ko kasi sa amin. Parang aso, aw-aw. Parang ganun siya. Kaya pala ang pangalan mo sa IG, J-Aw. J-Aw, tama. Alam ni Empress. So yun siya, J-Aw. Tawag sa akin, aw-aw. So kapag tatawagin ako sa bahay, aw-aw. Aw-aw. Sabi ko na, baboy pala yun. Iba pala yun. So yun siya. So tinuloy-tuloy ko siya, Empress. And then, umabot sa summer, sabi ko, itutuloy ko ba yung pag-school na isang subject na lang o dito lang muna ako sa trabaho ko? Sabi ko, dito lang muna siguro ako. Baka kasi pag-graduate ko, ang bagsak ko, call center pa rin. Parang gano'n siya. So, tinuloy-tuloy ko until umabot ako, Empress, mga almost 1 year sa call center. And then, yun, nakarealize ako na baka need ko nang bumalik sa pag-aaral. Tapusin ko na lang and then balik na lang ako. Kahit anong job na papasukin ko, pwede na. So, bumalik ako sa Bacolod to finish my school. And then, natapos ko yung shoutout sa Physics 2 na ilang years ko na
trinay, pero napas ko talaga for the last time. So, yon siya. Bakit pala hindi mo napasa yun? Physics Anong 2? favorite mo banda sa Physics 2? Feeling ko ang Physics 2, okay naman siya. Pero may something talaga na multo talaga yung sa classroom namin. Bakit hindi ako nakakagraduate? Pero yun talaga, 2 years talaga yung ginugol ko sa Physics 2 na yan. Shoutout sa teacher ko, if buhay ka pa. Shoutout. Ang kulit. Mamaya multuhin ka siguro. Kaya nga. Well, anyway, yun pala siya, Physics 2. Physics Pero 2. ang tiyaga mo ha, tinapos mo yung pag-aaral. Yun. Siguro kasi for that thought na, ay, panganay ako, kailangan tapos ko yung pag-aaral. Ganun ba? Tama yun, Empress. It's part of my kuan din, give back to my family. Na sabi ko, pag nakagraduate ako, meron pa akong kapatid na lalaki kasi nag-aaral. And then, may sa middle namin na babae. Sabi ko, pag nakatapos ako, kukuha ako ng trabaho, engineering this time, baka malaki yung sweldo. And then yun yung naging thinking ko that time. So, tinapos ko siya. And then, after ko nakagraduate, bumalik ako sa Cebu. And then nag-apply ako kasi yung mga batch ko talaga sa college, nagtatrabaho na sa isang engineering company dito sa Lapu-Lapu. Kaya nagpa-refer ako. Sabi ko, pwede ba ako dyan? Oo. Nag-apply ako, nakuha ko agad. Anong engineering nga ang graduate mo? Material Science Engineering. Material Science Engineering. Ano ibig sabihin nun? It's like, may mga iba't ibang klaseng department kasi yan, Empress. And also, iba't ibang klase ng parang imi-major mo. For example, sa US, sikat yan, Material Science Engineering. And dito sa Pinas, 3 school lang ang nag-offer niyan. Okay. So, sa ibang bansa, sikat yan. And then, needed talaga yung mga Material Science Engineer doon. So, ano yun? Nagtatrabaho sila sa mga spacecraft, parang ganun siya. Spacecraft. Yes. Sa building din, nagtatrabaho sila sa mining, pwede din. Like, nag-create sila ng new materials na pwede nilang ilagay in any application. Like, for example, mag-create sila ng material na ganito, ilalagay nila sa parang space na tawag nila, ng parang space program, parang ganun siya. So, para siyang nag-i-invent ka ng material para magamit ng isang bagay? Tama. Parang ganon. Okay. So, Yun ganun. pala. Kasi usually pag engineering, civil engineering, mechanical engineering, computer engineering, mga ganyan. So, sa'yo parang material science, parang kakaiba siya. Kakaiba siya. No? And then your first work, ayan na, pumunta ka na ng Cebu. Ito na. Sa Cebu. Parang 2 days tayo matatapos nito, Empress. Marami ba kwento mo? Pumunta na ako sa Cebu. So, dito na ako nagpurso ng engineering ko talaga, Empress. And yun yung sabi ko, pagtungtong ko pa lang ng kumpanya, sabi ko, dito ako tatagal. Yun yung mindset ko first. Kasi ang dami kong mga nakikita na parang mga kasabayan ko din na tumagal doon. 2 years na, parang ganun siya. Okay. So, maganda siguro yung company. Maganda naman talaga, Empress. Ano yung company mo na yun? Ang pangalan niya is Lear Corporation. Dito lang sa Cebu. It's an automotive industry. Part of automotive industry. So, ang mga products namin is mga seats, mga wire harness, mga printed circuit board. Yun yung mga products na minamarket namin sa ibang bansa. Parang ganun siya. And then, yun, doon ko nilagay yung sipag ko. Doon ko nilagay yung galing ko, Empress. So, kung sa sipag lang, masipag talaga, parang ganun na. Kasi, it will start, ang duty mo, 7:30 And it will end mga 5:30 din. So, ganun siya. 9.6 every day, parang ganun siya. So, doon talaga, sinipagan ko. Kasi, ang thinking ko, Empress, pag ako sumipag, ginalingan ko, mapopromote ako. Kasi nag-start din ako, Empress, sa sobrang liit na sweldo. Magkano sweldo mo nun? If I'm not mistaken, mga nasa 6,000 or 7,000 pesos. Per month? Per month. Okay. So, para sa akin, okay na yon kasi nag-start pa naman ako. And then after 6 months, parang alam ko naman na ma-absorb ako sa company. So, ganun siya. Parang i-increase naman. So, yun. Grinab ko, kahit yun yung sweldo, pero yun yung mindset ko. Gagalingan ko lang para ma-promote ako at lalaki yung sweldo ko. Kaya yun, umabot sa na-absorb ako,
nag 1 year ako, nag 2 years, 3 years, hanggang umabot siya ng umabot siya ng almost 7 years. Ang tagal. Ang tagal. And yun yung last na company mo before ka nag-Elites Empire? Tama. Oh, and during those 7 years, feeling ko na-enjoy mo siya? Or maybe, hindi ka ba nag-isip ng mag-abroad din, katulad ng ibang mga engineers? Yung mga ganon, hindi mo siya naisip? Actually, yung company, sobrang ganda naman talaga, Empress. Like, you have parang life and work balance, work and life balance. Parang bali-bali na siya ba? Kasi sa likod namin, Empress, may mga basketball court, may volleyball court, may football court. So after ng work mo, pwede kang maglaro. Doon. Parang ganun siya. Kaya nga pumayat ako nung nag-work ako. Then dumaan ako sa Elites Empire, lumaki na naman. Parang, pero yun siya, ang ganda ng experience ko din. Tama ka, Empress. Ang saya ng experience ko sa work ko dati. Pero yun lang, parang doon talaga na-realize ko na I need to do more because gusto ko din na ma-experience ang life and also gusto ko din ma-experience ng family ko kung ano yung deserve nila. And doon lang pumasok yung realization na yun after almost 7 years ko na pagtatrabaho. Pag-work. And in 7 years mo, magkano yung kinita mo na pinakamalaki dun sa work mo? In a month? In a month, like grabe na talaga na overtime. Oo. Umabot siguro, Empress, ng 20,000. 20,000, no? In 7 years na binigay mo sa kumpanya. Pero nag-enjoy ka. Feeling ko strategy yun na merong basketball court sa dulo o kaya may strategy. Mga para hindi ka umalis. Oo, kasi, tama. ay, ano naman to, nag-enjoy naman ako dito. Para sigurong may ganun. Kaya tumagal ka. Kasi, alam mo yung ibang tumatagal ng 7 years, hindi sila papayag na 20K eh. No, na parang sobrang grabing overtime na. Pero ikaw, kumbaga, in-enjoy mo lang siya. Siguro wala ka pa masyadong iniisip nun about the future o kaya wala pang turning point na nangyayari sa buhay mo. Yes. What was your turning point? Bakit parang bigla kang nanggigil ka na gusto mong magnegosyo? Kasi I do believe na Elites Empire, natatanggap siya ng mga tao kapag ready na siya. May mga taong pag pinresentan or nakita yung Elites Empire ngayon, ready na siya. Compared to 5 years ago, nakita niya naman yung Elites Empire. Or 3 years ago, nakita na Elites Empire pero hindi ginrab. Bakit ngayon parang nagigil sila na magbago yung buhay? Ikaw nasa stage ka ng ganun, definitely. Kasi kaya ka nga nasa Elites Empire. What was your turning point or yung realization mo? Para sa akin, ang turning point ko is merong isang araw na wala na akong brief, Empress. Kasi wala akong pambili. Oo, totoo. Ang pinaka-turning point ko talaga, Pero Empress. totoo talaga yun? Oo. It's parang kuhan din siya, Empress. Parang gusto kong bumili. Add-ons. Gusto kong bumili, pero parang hindi ko kaya. Mahal pa naman yung mga brief dito sa Pinas. Hindi naman pwede bumili ka ng brief, Empress, na ukay-ukay. Baka sinong nagsuot niyan. Di ba? Parang ganun. Parang basing may hubag ang itlog na mo pagigisuot. Ano yung hubag ang... Ano? Parang may... lumaki yung itlog ba? O namaga yung itlog. And then binili mo. So ukay-ukayan. Di ba may mga brief na ukay-ukay? Talaga? So, siya. Pero hindi ako bumili, Empress. So yun siya. Tingin-tingin lang. Tingin-tingin lang. Hindi na tempt talaga. So going back sa tanong mo, Empress, ano yung turning point ko? Actually, Empress, tama yung first question mo na nagbalak ba ako mag-OFW? Actually, nagtingin-tingin ako kung ano yung mga country na pwede kong pasukan para lang ma-experience ko din yung malaking kita. Pero ang nangyari, Empress, ito siya. Nung nagpa-process na ako, dumating yung pandemic. So, na-stop. So, yung idea ko na magiging OFW, na-stop din. And here comes Elites Empire. Wow. So, si Elites Empire, di ba, nagsiscroll tayo sa mga Facebook. Nanghahanap na talaga ako ng pagkakakitaan while yung tinatawag natin na nasa bahay lang. So, nagsiscroll ako, nakita ko yung isang ads ng upline ko. Shout out to my upline, no? Queen Jomi Hospital, no? Pabansang Muñeca. So, yun siya. Naghaw ako, Empress. And doon ko nakita, first time din, ang idea of
law of leverage and law of singleness. So kung tatanungin mo ako, Empress, anong turning point ko? Yung video na yon. Kasi doon ko nakuan, kahit ano palang sipag, kahit mag-abroad pa ako, kahit ano pala yung galing ko sa trabaho, kahit anong talino ko sa trabaho, kulang pa rin. Yes. May ginagawa pala yung mga mayayaman na hindi alam ng karamihan. So, ibig sabihin, hindi mo talaga fully mag-realize kung anong turning point mo until there's something na mapapanood ka or ma-encounter ka na parang, I need to have change sa life ko. Parang ganun, no? Kaya nga, I do believe the power of videos and social media. Tama. Talagang daming taong matutulungan yan. Kaya nga, before nag-start itong episode na to, sabi mo, talaga nag-pray ka kasi alam mong sobrang daming taong mag-reach ng As in. episode na to. As in. Kasi may mga taong ganun, 7 years, 10 years nag-work, parang feeling nila okay na. It's because wala silang nakikita na, ay, ito, pwede pala tong gawin. No? Pero ikaw, nakita mo yun. Yes. Parang answer prayer din siya sa akin, Empress. Kasi hindi ako makatulog that night 1 a.m. And then, imagine mo, Empress, present sa akin ang negosyo, 1 a.m. Wow. Natapos kami almost 4 a.m. Ang galing. So, ang daming tanong na parang na-answer din sa mind ko. Anong mga tanong mo nun about network marketing? About network marketing. Oo. Like for example, magkano yung kikitain? Legit ba yan? Legit ba yan? Isa ka rin sa nagtanong ng ganon? Naman. Baka scam, mga Baka ganon? scam, parang ganon siya. And then, ang ganda lang ng conversation namin, flowing lang. And then, yun siya. And thank you so much, Queen nga, kasi inintroduce niya sa akin yung negosyo na ito, yung opportunity na to. And siya talaga yung reason kung bakit nakita ko yung Elites Empire. So, yun, nag-how ako, pero wala akong pera, Empress. Oh. That night, natapos kami 4 a.m., chinek ko yung bank account ko. Di ba, walang pera pero may bank account. Oo. 125 pesos ang laman. Pero, buo yung loob ko. Nagagawan ko ng paraan para maka-join ako. Kasi sabi nga nila, kung wala kang gagawing bago sa ginagawa mo right now, don't expect na may bago kang resulta. Kaya sabi ko, gagawan ko ng paraan. Alam mo ginawa ko, Empress? Pumunta ako nag-duty ako. Di ba, hindi talaga ako nakatulog. As in, 1 a.m. to 4 a.m. natapos kami. And then, nag-ready na ako, puntang office. Early pa ako sa office nun. Ang ginawa ko, alam to ng mga kasama ko, nag-loan ako. Nag-loan ako sa co-op namin. Meron kaming co-op. Diretso. Nag-loan ako for the capital. Oo. Pero itong nakakatuwa. Kasi after ko nakuha yung capital, hindi ako pumunta ng office. Saan ako pumunta, Empress? Saan? Pumunta ako Dotahan? Hindi. Ay, hindi. Saan? Hindi. Graduate na tayo doon. Joke lang. Graduate na tayo doon. Saan? Pumunta ako sa SEC, sa DTI, and then BIR. So, na-interview nga ako ni Iron Lady. Sabi niya, ang galing mo naman, Captain. Sigurista ka talaga. Sigurista. Kasi yung pera na ipapang join ko, hiniram ko lang talaga. Sabi ko, I value this money. Kung mawala pa to, ay walang-wala na ako. Ilang accounts ba yan? Yung pinang-start ko, Empress, is 4. Wow, naka 4 accounts ka na kaagad. Naka 4 accounts ako agad. Kaya doon ako nag-start. And then, yun. Di pumunta ka na doon. Pumunta na ako doon. SEC. Sa EC. And then, DTI. doon pa lang. Pumunta na ako Tsaka dito. sa BIR. Sabi tinanong kong babae, sabi ko, ma'am, mag-i-inquire lang sana ako. Oo. Ma'am, may papa-background check lang ako. Sabi ko ganun. Sige, ano yan? Ma'am, may sasalihan akong negosyo. Pa-check ng name, Alliance in Motion Global. Sabi ng babae, networking? Legit naman yan sila. Alam niya agad. Alam niya agad. Marami siguro natatanong, parang ganun. And then, bumalik ako sa office, then nag-register ako. And yun siya. Yun na yung start. Alam mo, may mga network marketing or ang alam ng tao, pag sinabing may SEC ang isang network marketing, akala nila legit na. Pero alam mo ba, na maraming network marketing company na may SEC, may SEC registration, pero hindi legit. It's because iba yung napapaloob sa kanilang name and nature of business ng SEC registration nila. Hindi network marketing. Halimbawa, may ganyan na nagtayo. Kasi sa dami-dami ko nang na-encounter na tao na, may mga na broken-hearted dahil sumasali daw sila, wala nangyari. Sabi nila,
sumali ako sa ganito, kaya lang nagsara yung kumpanya, scam daw pala. Sabi ko, ba't ka sumali? Sabi niya, may SEC, may SEC registration. Pero ang nakalagay pala doon, ano lang, for example, Captain Charming Trading. Okay. Ganun lang, yun nakalagay. Pero naka-SEC registration sila kasi madali nga naman kumuha. Pero hindi nila nilagay na, hindi siya Captain Charming multi-level marketing company. Oo. So, ganun pala siya. Okay. Well, para rin sa kaalaman ng mga nanonood ngayon na hindi lahat ng may SEC registration ay legit, no? And buti, ikaw, ang after mong ginawa, dumiretso ka sa office. Pagkita mo, may building sa Cebu. Yun na. Parang doon ako na buhayan ng loob. Ay, salamat. Yes. Merong sobrang taas na building. Sabi, Chip, ang guard, sinabi ang mga guard, Chip, sino may-ari nito? Ang company, yung Alliance Emotion Global. Grabe. Parang doon nabuhayan yung loob ko. Ay, okay. Okay to. Hindi lang siya yung hindi lang siya yung nagrerenta. Tama. You know, siya talaga may building at may malaking letter A, you know? Grabe. Nakaka-proud nga, Yan. Empress. Kasi nandito pa yun sa Cebu. Kaya nga Grabe. Naalala ko nung una kitang na-meet. Yun, may picture tayo doon. Oo nga, no? And then, yung moment na yun, hindi ka ba nag-isip na, uy, engineer ako. Ano yan? Networking lang yan. Yung mga ganyan. Kasi yung iba, when they are misinformed about what we're doing, parang iniisip na, ay, networking lang yan. Hindi mo ba yun naisip na, uy, engineer ako? Networking lang yan. Actually, Empress, ang company na to na-introduce sa akin nung college pa ako. May mga friends ako na na-introduce. Sabi nila, networking, kikita ka kahit walang gagawin. Parang ganun iba. siya. Yung iba, yun Mali yung sabi. So, mali talaga. So, yung parang ang nabigay sa akin na thought about networking is hindi maganda. Pero bakit ako nag-join sa Elites Empire? Yes. It's because the moment na nag-join ako, Empress, nakita ko kaagad yung tinatawag na community, Elites Empire. So doon pa lang nakita ko ang daming mga estudyante kumikita, ang daming mga non-professionals na kumikita, ang daming mga professional OFW na kumikita. Sabi ko, pag isa siguro tsamba. Pag dalawa tsamba, ito nakikita ko sa screen nagsasalita. Kumikita ng malaki. Sabi ko, ito yung community na sasalihan ko. Kasi I need to be in a place na maraming kumikita ng malaki. Yes. Kasi yun din yung makukuha ko na resulta. Oo, determiner yun eh. May reason ba na si Queen yung upline mo? Kilala mo na siya dati? Napapanood mo na si follower Queen. ko siya. Follower ka yung ni Queen. Imong Mama. Oo. Tigbuslot Skyflakes. Oo. Ano pa? Imong Mama. Nakalimutan ko na, Empress. Basta ang daming mga imong mama yung mga kuha niya. And then eventually nawala siya sa YouTube. Parang nagtanong din kami. And bumalik siya. Kasi yun yung nakita ko nga na video ni. Ang sa video na yon si Master at si Queen. Sabi ko parang kilala ko tong tao na to. Nung pinanood ko yung video, okay, siya pala yung imong mama noon. And then nag-networking pala siya. And may Elites Empire na community. Anong impression mo doon? Sabi ko, hindi din ako nagja-judge at first. Pero galing. nagtanong ako. Kaya sabi ko, paano to? So doon, present sa akin ng Elites Empire. Doon ko nakita talaga, Empress, first time na may community pala. Dito sa Cebu, na ang daming nagkakaresulta. Kasi sabi ko nga, pandemic na pandemic, ang daming naglalabas ng kotse. Pandemic na pandemic, ang poster kumikita ng 200,000, 300,000. Ako, engineer ako. 20,000. 7 years. Hindi ka pa kuan yan, di ba? So, yun. Parang curiosity din, out of curiosity. And then, sabi ko, try lang, wala namang mawawala. Ganon siya. And nag-humble down ka rin nun Tama. no? And after nun, naging tuloy-tuloy, no? And ayun, hanggang ang dami mo ng mga good stories na experience dito. Kasi kung iisipin mo 20,000 per month in 7 years. Tapos last month kumita ka ng 250,000. Yes. Isang buwan sa Elites Empire. Tama. Ibig sabihin, ilang months mo tatrabahunin yun? Kung sa basic pay ko talaga, mga 1 year and 6 months. Grabe. Sa basic pay ko. Sabi ko nga, grabe no, nung nakaraan nga, sabi ko, i-compute ko nga no, kung nagtatrabaho pa ako, ilang months ko to kikitain. Oo. So, sabi ko, 1 year and 6 months talaga. Sabi ko, grabe no, yung 1 month ko dito, 1 year and 6 months ko tatrabahuin sa pagiging engineer.
Sabi ko, thank you Lord. Thank you Lord, dinala mo ako dito sa Elites Empire. Parang ganun siya. Nakakakilabot, no? Kaya nga. Kasi Goosebumps. ang tagal ng 1 year and 6 months na araw-araw magigising ka ng maaga, papasok ka ng, alam mo yun, maayos, magko-commute. Pero dito binigay ng 1 month lang. Sabi. And naka-experience din ako, Empress, na one day, kumita ko ng 6-figure, 100,000 in one day. Kaya sobrang quantum leap talaga. Sobrang ganda talaga ng sistema ng Elites Empire na kung ikaw, ordinaryong tao ka, sasabihin mo talaga, ay mangangarap ako ng malaki. Kasi sobrang daming tao ang natutulungan ng Elites Empire. Parang ganun siya. Yes. And knowing na naglabas ka ng first car mo, napakaganda ng car mo, no? Sobrang ganda. And yun nga, pumasok ka pa, Empress, no? Grabe yung grabing energy nung pumasok ka doon. Tinignan ko yung car mo eh. Talagang top of the line, no? Na nakakatuwa. And hindi lang siya basta car, pero SUV siya. SUV. Ready na pang pamilya nyo ni Muse. Pampamilya, oo. Ay. Kumanda ka, Muse. Ready na pang pamilya ninyo. And merong one time na nag-share ka about that car. Na syempre nung engineer ka pa before, 20,000 per month. Ang sasakyan mo nun, motor. Motor. And ngayon, nakakotse ka. Pwede ka bang magkwento ano yung life mo dati na nakamotor ka and now nakasasakyan ka na? Yun, actually, Empress, yun yung sharing ko na first time ko umiyak. Kasi parang na-feel ko, Empress, ang init ng motor. Yun yung time na every time magbe-birthday ako, it's either iikot ako ng Cebu, uuwi ako ng Negros, basta mag-a-absent talaga ako dyan. And then, magmumotor ako. And then, isang post ko na nandun pala ako sa isang area na yon na inulit ko siya, pero hindi na ako nakamotor. Nakasasakyan ako. And goosebumps ako, Empress, hanggang ngayon. Kasi binalikan ko siya. And sabi ko, 8 years ang nakalipas. And dati, ang picture na yan, nakamotor ako. And na-feel ko yung init ng motor. Kasi, di ba, ikutin mo yung Cebu. Oo. Sobrang init talaga. Oo. Parang na-feel ko yung init. Kasi, every time na magbumotor ako, yung isip ko din is lumilipad din. Na someday, iikot ako ng Cebu, iikot ako ng South or North, pero naka-aircon. Kasi may sasakyan ako. Wow. And goosebumps talaga, Empress, nung nakita ko yung picture. Hala, same day. Same spot. Pero different result. Yun palang nagagawa, no? But, yun palang nagagawa, Empress, no? Kung meron kang ginagawa na bago sa buhay mo, na eventually in the future, magkakaroon ng resulta. Yeah. Totoo. And congratulations for that, Cap. Yes, Empress. Ang layo rin ng buhay mo kung sino ikaw dati sa ngayon, no? Dati ba yung tinitirhan mo naka-aircon ka, Hindi, maganda Empress. ang bed, pero ngayon, di ba? Yes. Ang ganda ng bahay ninyo. Naka-boarding house din ako noon nung nasa employment ako. Walang aircon din, electric fan lang. Pero comfortable naman. Pero mas comfortable ngayon kasi king size bed, Wow. naka-aircon, Wow. and then nakatira sa subdivision. Na kahit iwan mo yung aso mo na kuan na may lahi, iwan mo yung laptop mo dyan, yung phone mo, walang kukuha. Oo. Sa sobrang secure ng area because yung mga nakatira, mga mayayaman talaga. And experience ko yun because of Elites Empire din. Ang galing. Ang layo. Ang Yes. layo na because of that one decision na gusto mong magbago yung buhay mo. Yes. Pero alam mo, na-amaze ako sa'yo kasi ikaw yung tipo ng prospect na alam mo yon, may idea na pwedeng maganda, pwedeng hindi. Pero ikaw, you let no judgment. Tinignan mo talaga kung ano. That's why nandito ka ngayon sa Elites Empire. And I really wish na lahat ng tao, ganyan din mag-isip katulad sa'yo na nakakatuwa. Kasi imagine, no? Right now, you are here because you have no judgments. Tama. Yung iba kasi, ayaw agad. Yung mga ganyan, ayoko niyan. Yung kala mo, ayoko niyan. Baka ganito. Kasi ganito. Pero because of no judgment, ganyan yung nangyayari sa buhay. Mas tumataas, nagle-level up yung antas ng buhay mo. Grabe, Cap. Sobrang layo. Yes, And I know that your parents are also so proud of you. Yes, Empress. Actually, yung mama ko noon is parang
Yung family ko actually, oo, parang hindi ko din na-feel na gusto yung ginagawa ko here sa Elites Empire. And yung mama ko is nagtatanong din noon kung bakit daw ako nag-resign. So yun, na-communicate ko lang yung self ko. Ginagawa ko to para sa kanila. Alam mo, baka naisip nila, grabe to si Aw-Aw ah. Sabi niya, pinag-aral ng 7 taon. Hindi natin sinukuan. Kaya nga. Pinagraduate ng engineering, tapos magne-networking. Diba? Parang ganun yung baka mindset ganun yung siguro. naisip nila. Pero I'm grateful, Empress. It's because na-feel ko yung love nila. Na-feel ko yung support nila in the sense na kahit anong gawin ko sa buhay, nandyan pa rin sila. Parang ganun siya. And recently lang nga, Empress, grabe, first time na nag-airplane yung parents ko. Wow. Sabi ko, kahit nga noon, bus lang siguro papuntang Cebu. Hirap na hirap ako shoulder. So yun siya. And then, it's not about kung ano yung ginastos mo, but it's about the experience ng family ko, the moment na kasama ko sila. Tuwang-tuwa ako nun, Empress. Yung ang anak ng kapatid ko, sinama niya pa dito sa Cebu. Nakita ko. So, it's a bliss na magkaroon. Sabi mo nga, Empress, ang sarap ma-experience yung mga bagay na hindi mo na-experience. At ang sarap nun kung kasama mo yung family mo. Yes. Parang ganun siya. And thank you so much, Empress. It's because, for me, I believe, wala ding ganitong resulta sa buhay ko if walang community na tinayo mo. Elites Empire. Wow, nakakatawa. Congrats, Cap. And yung moment na yon na na-treat mo yung parents mo, saan kayo pumunta nun? Ang dami namin pinuntahan, Empress. Actually, pumunta kami ng Sirao kasi may kotse naman. Yeah. May kotse na. May kotse na. May pang-tour na. Nakapunta naman dito sila, Empress, sa Cebu. Pero ano yung sinakyan namin? I think sumakay kami ng mga jeep siguro or taxi noon. And this time, may sariling sasakyan. Anong feeling nung first time na umupo ng parents mo or first time nila nakita yung car mo? Actually, Empress, umuwi ako sa amin. Nakita lang nila yung car. And sobrang nagandahan sila talaga sa car ko. Anong reaction nila? Parang... Ito yung mga tao, yung dahilan kung bakit ako nagsisipag sa Elites Empire. So nakita ko yung expression ng mama ko, yung papa ko. Hindi naman talaga sila yung tipong sumisigaw, pero nararamdaman mo kung gaano sila kasaya. And ka-proud na nagtuloy ako and then pinush ko talaga itong Elites Empire. Yes. And I know that it's not just 250,000 per month ang ma-experience mo sa Elites Empire, but there's more for Captain Charming. Yes, no? Empress. Grabe, excited ako. Oo, lalo na ngayon kasi ang layo ng dating JR na kilala ko compared to yung ikaw ngayon. Talagang dati parang hindi ka naman, you're serious pero not so serious compared to now na parang game mode on ka talaga. Tama. Na very, alam mo yun, very appreciated mo lahat. Kaya ang laki din ng resulta mo. Tama, Empress. And yun yung parang natulong din sa akin ng teaching ng Elites Empire, teaching mo, Empress, na something to be grateful every day. Ano man yan, like maliit na bagay, malaking bagay, mga bagay na hindi pa dumadating, mga bagay na in-expect mo pa. Something to be grateful every day. Parang ganun siya. And yun yung gratitude na always kong nararamdaman and also sinishare din sa ibang tao. Kasi yung negosyo naman natin, hindi naman about sa pera talaga. It's about transformation. Ang sinisell natin, hindi din talaga products talaga. Sinisell natin yung resulta ng ibang tao. Sinisell natin kung ano yung buhay na magkakaroon sila. No? And I am grateful na kasama ako sa mission na yun. Na we need to change one person at a time kasi kailangan eh. Diba? Kung walang gagawa, sino? Parang ganun siya. So yun yung mission mo, Empress. And then, may one day nga, nag-chat ako sa'yo. Sabi ko, Empress, kasama mo ako sa mission mo. Kaya until now, andito pa rin. Yes. And I do appreciate it, JR. Yes. And despite of your first car, despite of your experience na napatry mo sa magulang mo, despite of earning your first million, or even despite of earning 250,000 in a month, last month. Ano yung pinaka natulong sa'yo ng Elites Empire internally? Actually, na-realize ko din to, Empress. Like, may mga times talaga sa buhay natin na dadating yung challenge. And once the challenge came, parang
nadidistract tayo or hindi tayo parang na-out-focus tayo. In Elites Empire talaga, yun yung naging parang foundation ko na kahit anong mangyari, na kahit anong pagsubok, tomorrow gaganda yung resulta. Kaya sa mga teachings ng Elites Empire, like for example, may dadating sa akin na challenges, kiniconsider ko na blessing. Kasi yun yung turo eh. Yun yung nagpapagaan sa akin when I remember those teaching of yours, Empress. Yes. Kaya para sa akin yun. Parang hindi mo siya mababayaran ng pera kasi ang peace of mind, hindi mo naman mababayaran ng pera. Parang ganun siya. And thank you so much, Empress. Kasi sabi nga nila, may magandang culture yung Elites Empire, yes. May magandang mission yung Elites Empire, yes. May magandang resulta yung Elites Empire, yes. It's because of you. Kaya lahat ng tao, sobrang nagpapasalamat talaga sa'yo. And me personally, yun, parang tatanawin ko na utang na loob to. Ay, hindi naman kailangan. Oo, ikaw naman, parang ganun siya. Ano ba? Parang ganun siya, Wala lang Empress. yan. Oo. Hayaan mo na. Charot. Oo. Parang ganun siya, Empress. Kaya thank you so much. Thank you, Captain Charming, Yes. for that. Kasi talagang alam mo, when people see Elites Empire, sobrang dami nagpapasalamat na maya't maya, thank you, Elites Empire, thank you. And not only sa amin, pero sa inyo rin. As leaders, as uplines, talagang ang daming mga downlines ninyo nagpapasalamat sa inyo because I do believe na yung kultura ng Elites Empire, kumbaga, Yes. naka-embed sa DNA natin na. Doon nandito. Andyan na yan habang buhay. And JR, grabe, nakaka-amaze yung 1 month mong kinita last month is equivalent to 1.5 years mo as an engineer. Ang layo ng buhay Grabe, na ano? naibigay sa'yo. And I know that more blessings will come into your Yes. life. And JR, kung may message ka kay Elites Empire, ano yon? Elites Empire, thank you so much. You are answered prayer sa matagal ko ng dasal sa buhay ko. And thank you so much, Elites Empire, kasi hindi lang yung buhay ko yung binago mo, but yung buhay ng pamilya ko. And I know, Elites Empire, ang dami mo pang buhay na babaguhin. And kasama mo ako, kasama mo yung lahat ng member ng Elites Empire para sa mission mo to change one person at a time. Thank you so much. Yes, thank you so much, Captain Charming. Salamat po, Empress. Welcome back. Grabe, And you are the first batch of Yun. those who came back here at Empress Yes. Talks. You started your year so right. 'Di ba? Sabi ko nga sa iyo, top 3 of Elites Empire. Sabi ko, ang galing ng first month mo. Kumbaga, 1/12, 1/12. Grabe. You did it so right. Yes. And I'm rooting for you for more results to come, JR. Grabe. Iba yung depth ng gratitude mo, sobrang lalim ng excitement mo, ng araw-araw mo, and talagang yung aura mo pang top earner ng Elites Empire, pang Dream Squad. And with that, JR, alam ko marami ka pang mabibless na tao with your story of inspiration. And by next Empress Talks, I'm gonna have you here with a different level of results. Yes. Maraming salamat sa personality mo, sa characteristic mo, dahil sobrang daming taong nakarelate because of you, and time na nila para mag-next level sa buhay. Again, you don't wait for things to happen in your life before you have your turning point. But even just watching a video can be the turning point of your life. Thank you so much for watching this episode. This is your Empress Pearl Hung. This is Captain Charming, JR Aseo, Sending you love and light.